Si Rachel ay nagtatrabaho sa isang kilalang travel agency sa Maynila. Isang kumpanyang nag-o-organize ng mga exclusive na biyahe para sa mayayaman, mga VIP at mga kliyenteng may mataas na standards. Sa papel, ang posisyon niya ay outbound travel agent, pero sa totoong buhay, para siyang all-around. Isang araw, sales agent siya, nakikipag-usap sa mga kliyente. Kinabukasan, parang marketer, gumagawa ng promo at strategies. Minsan naman, siya mismo ang nagde-design ng mga espesyal na tour packages papunta sa mga liblib na lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At kapag gabi na, minsan janitress din siya. Oo, siya rin ang naglilinis ng opisina. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Kailangan niya ng extra income. Ganon kasipag si Rachel. Parang bubuyog, walang tigil sa trabaho. Sa dami ng karanasan niya sa trabaho, marami na siyang nakilalang mayayamang kliyente. At bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang kakaibang ugali. May isang couple, halimbawa, na nagpaplano ng honeymoon, pero may kakaibang takot. Ayoko matulog sa kama na may gumamit na bago kami, maarteng sabi ng babae. Dahil doon, napilitan si Rachel na kontakin ang bawat hotel na pupuntahan nila at magpa-deliver ng brand new na mattress mula sa isang specific na kumpanya. At alam niyo ba kung magkano? Libo-libong dolyar ang bawat kama. May mga kliyente din na hindi lang para sa sarili nila ang binibili nilang ticket, kasama pati yaya, kasambahay at driver. At may isang lalaki naman, ibang level talaga. Hindi bagay sa akin ang mag-rent ng yate. Bibili na lang ako. Kalmado pero mayabang na sabi nito. Hindi man kalakihan ng yate, pero first time niyang bumili ng ganon. At si Rachel, siya ang nag-asikaso ng buong deal. Minsan nga, napapatawa na lang siya sa sarili niya. Umaga, bumibili ako ng yate para sa kliyente. Gabi, ako ang nagmamap ng sahig sa opisina. Pagod pero pabirong sabi ni Rachel. Isang araw ng matinding kontradiksyon. Mayaman at marangya sa trabaho, pero simple at tipid sa personal na buhay. Hindi rin mawawala ang mga hindi kaaya-ayang karanasan. Mga kliyenteng may maling asal, may bisyo, at minsan may kahalayan. Pero pinipili ni Rachel na kalimutan ng mga yon. Dahil sa mundo nila, lahat kayang takpan ng pera. Sa kabilang banda, simple lang ang buhay ni Rachel. Pagbabayad ng kuryente at tubig, pila sa supermarket, at minsan ay simpleng tsokolate na nakasilang ang luho niya. Kahit may maayos naman siyang sweldo, hindi siya magastos. May pangarap siya, ang magkaroon ng sariling bahay. Kaya nag-iipon si Rachel. Sa ngayon, nakatira siya sa isang maliit na inuupahang kwarto. Pinaplano na rin niyang kumuha ng driver's license at balang araw makabili ng sariling sasakyan. Bukod doon, tinutulungan din niya ang kanyang nanay at lola na nasa probinsya. Sanay si Rachel na magtagumpay sa sariling sikap. Nakapasok siya sa murang kolehiyo sa Maynila. Umalis mula sa probinsya at pinagsabay ang trabaho at pag-aaral. Kahit kapalit nito ang kalusugan at social life niya. Wala siyang koneksyon, walang backer, pero dahil sa tiyaga, nakapasok siya sa isang respetadong kumpanya. Hindi siya umaasa sa swerte, at lalong hindi siya naniniwala sa mga fairy tale. Walang prinsipe na darating para iligtas siya. Dahil lumaki siya kasama ang dalawang babaeng hindi umaasa sa lalaki. Pero minsan, may ibang plano ang tadhana. Isang Lunes ng umaga, umuulan. At sa araw na yon, biglang magbabago ang buhay ni Rachel. Sa mga susunod na taon, lagi niyang maaalala ang isang katotohanan. Ang mayayaman, may kakaibang ugali. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangyayari. Nahuli siya ng gising. Hindi niya narinig ang alarm clock. O baka narinig niya pero pinili niyang hindi pansinin.
Buti na lang ang kapitbahay niya, yung mahilig magsara ng pinto na parang sinisira ang bisagra. Hindi pa rin ito nagbabago ng ugali. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Hala, gulat na napabangon si Rachel. Nagising siya, nalilito. May kutob siya na may mali. Hinagilap niya ang cellphone sa ilalim ng unan. At nang makita niya ang oras, tuluyan siyang nagising. Patay! Sa loob ng 10 minuto, parang ipo-ipo si Rachel sa kanyang maliit na kwarto. Nagbibihis, kumakain ng almusal, naghihilamos at naglalagay ng makeup. Lahat sabay-sabay. Wisit naman, sana may extra kong kamay, parang si Shiva. Naiinis at nagmamadali niyang sabi. Dahil siguradong hindi na siya aabot sa bus. Nagtaksi na lang siya. Pero habang papalapit na sila sa opisina, may masamang balita ang driver. Ma'am, hanggang dito na lang po ako. May road repair sa unahan at wala pong daan. Ano? Gulat na tanong ni Rachel. Napatingin siya sa daan at sa suot niyang heels, sinubukan niyang tansyahin kung gaano kalayo ang kailangan niyang takbuhin para makarating sa opisina. At parang hindi pa sapat ang malas ni Rachel sa araw na yon. Bigla pang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang payong, wala siyang panangga. Pero kuya, dito ko po pinapunta yung taxi? Naiinis na sabi ni Rachel. Tumawag ka sa customer service. Hanggang dito lang po ako. Baba na ho kayo o gusto nyo, bumalik na lang tayo. Matigas ang tono na sabi ng driver. Napakagatlabi si Rachel. Wala siyang oras para makipagtalo. Sa isip niya, sigurado, bibigyan kita ng 1-star review mamaya. At sa huli, napilitan siyang bumaba. Agad siyang niyakap ng ulan. Parang may sariling isip ang bawat patak. Na tila sinasadya siyang basain ng todo. Unti-unting bumagsak ang maskara niya. Dumaloy sa kanyang pisngi. Ang buhok niyang itim na itim, kumulot at naging magulo sa sobrang basa. Ang puti niyang blouse agad na basa at dumikit sa kanyang balat. Sinubukan niyang iwasan ang mga puddles. Tumatalon-talon siya na parang balerina sa gitna ng kalsada. Pero wala ring silbi. At habang papalapit siya sa pedestrian lane, biglang isang puting Lexus ang dumaan at sinabuyan siya ng tubig mula sa isang malalim na baha. Si Rachel nakilala sa pagiging mahinhin, yung tipong namumula pa kapag may kissing scene sa pelikula. Sa sandaling yon ay napuno. Parang sinapian siya ng matapang na foreman sa probinsya nila. Yung taong alam ang lahat ng mura sa mundo. Hoy! Ang yabang mo! Bumili ka ng kotse pero wala kang disiplina? Galit na sigaw ni Rachel. Wala ka bang manners? Sana puro pulang traffic light na madaanan mo. Sana madulas ka dyan sa putik. Mukha mong... Sunod-sunod ang lumabas sa bibig niya. Mga salitang kahit siya, hindi akalaing masasabi niya. Pero biglang huminto ang kotse. Ilang hakbang lang mula sa kanya. Umandar pa atras ang Lexus. Bahagyang nakabukas ang bintana sa likod, kaya malinaw na narinig ng mga nasa loob ang bawat sinabi niya. Unti-unting bumaba ang bintana at mula sa loob, isang gwapong lalaki ang sumilip. Matagal na rin simula nang may nagsalita sa akin ng ganyan. Kalmadong sabi nito. Ngumiti siya, perpekto ang ngipin, maputi at maayos. Moreno ang balat, makapal ang buhok at ang mga mata kulay kape na parang matapang na timpla. Sa ibang araw, baka natunaw si Rachel sa titig ng lalaking yon. Pero ngayon, nanginginig siya sa lamig. Basa ang sapatos, tumutulo ang buhok, at hindi yon ang tamang kondisyon para kiligin. Sayang! Naiinis na pabulong na sabi ni Rachel. Ngumiti pa rin ang lalaki. Pasensya na sa ginawa ng driver ko. Kung hindi mo naman ako gagawa ng kulam, baka pwede kong bawiin. Si Rachel, handa na sana sa mas matinding sagutan. Pero bigla siyang napaatras. Hindi na. Salamat. Mag-ingat na lang kayo sa pagmamaneho. Mahina pero mataray niyang sabi.
Sinubukan niyang iwasan ng sasakyan pero muling sumabay ito sa kanya. Bumukas ang pinto, parang inaanyayahan siya. Please, sumakay ka na. Nakakonsensya ako. Ihahatid kita kung saan ka pupunta. Sagot ko na rin ang damit mo. Pumili ka ng kahit anong store. Driver ko nang bahala sa dry cleaning. Mapilit pero magalang na sabi ng lalaki. Napakunot ang noon ni Rachel. Sa isip niya, ako sasakay dito? Tapos bukas na sa balita na ako? Paranoid na bulong niya sa isip. Babaeng natagpuan sa damuhan, may nakakakilala ba? Bakit niya ako papalitan ng damit? Ano to? Kidnapping? Pinunasan niya ang buhok sa noo. Itinikom ang ilong na parang may inis. May hangganan ng pagiging makulit at harassment, diretso niyang sabi. Kaya please, umalis na kayo. At tuluyan niyang tinawid ang kalsada, habang patuloy na bumubulong ng inis. Hindi naman talaga masungit sa Rachel. Pero sa umagang yon, gusto niyang ilabas lahat ng sama ng loob. At nagkataon lang na ang lalaking yon ang napagdiskitahan niya. Sa wakas, nakarating siya sa opisina. Basang-basa, pagod at mukhang dinaanan ng bagyo. Umabot pa rin ako, humihingal na sabi ni Rachel. Binagsak niya ang bag sa tabi at umupo sa kanyang mesa. Napatingin ang mga katrabaho niya. May halong awa at kaunting panguhusga. Habang sa Rachel, napatingin sa kanila ng may inggit. Perpektong ayos, kompletong makeup, parang ready sa runway. Kailan nyo nagagawa yan? Paano kayo nagiging ganyan kaayos? Naiinis pero puno ng kuryosidad na tanong ni Rachel. Nagkatinginan ang mga babae at bahagyang napangiti. Mayabang na sumagot si Dayan. Simple lang, kahit 3 AM pa ako gumising, hindi ako lalabas ng bahay nang hindi nakaayos. May mga high-end clients tayo. Kailangan presentable. Tuloy-tuloy na sabi ni Dayan habang naglalagay ng lipstick. Tsaka baka makahanap pa ng mayamang mapapangasawa. Nangangarap na sabi naman ni Sasha. Napabuntong hininga si Sasha, parang nasa pelikula ang iniisip. Kaya nga ako dito nagtatrabaho para makahanap ng matinong lalaki. Pero bakit ganun? Lahat ng kliyente may asawa o may kabit na kasama. Ngumiti si Dayan na may kakaibang ideya. Di maging kabit ka na lang, mapanuksong sabi nito. Nagpatuloy ang usapan ng mga katrabaho ni Rachel at tila mas lumalalim pa ang kanilang mga plano kung paano makahanap ng mayamang mapapangasawa. May isa akong type, yung may-ari ng jewelry shop. Kinikilig na sabi ni Sasha. Palagi niya akong pinaflirt. Sa susunod, baka pagbigyan ko na siya. Napahinto sa Rachel, halos mabulunan habang pinupunasan ng maskara sa kanyang mukha. Hindi ba mga 50 na yon? Gulat niyang tanong. 62 na nga eh. So what? Walang pakialam na sabi ni Sasha. Nagkipit balikat si Sasha, parang walang bigat ang sinasabi niya. At nagpatuloy ang kwentuhan kung saan, paano at kanino sila pwedeng makahanap ng golden ticket. Pero si Rachel tahimik lang. Hindi siya kabilang sa mundong yon. Habang nagaganap ang kanilang planning meeting, inanunsyo ng boss nila. May paparating tayong importanteng kliyente. Maghanda kayo. At nang pumasok ang lalaki sa opisina, biglang napasinghap si Rachel. Siya? Mahina at gulantang niyang tanong. Sa gulat, bigla siyang yumuko at nagtago sa ilalim ng mesa. Oo, ang lalaking yon, ang nasa puting Lexus kanina. Lumapit ang boss sa bisita ng buong galang. Welcome po sir, kami na po ang bahala sa inyong tour. May mga best agents kami, si Sasha, Dayan at si Rachel. Napatigil si Rachel. Alam niyang hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Sorry po. Nahulog lang yung ballpen ko. Pilit na ngumiti si Rachel. Sumilip siya mula sa ilalim ng mesa. Iniwasan ang tingin ng lalaki.
Habang ang kanyang boss medyo nagtataka sa kakaibang kilos ng kanyang pinaka-maaasahang empleyado. Umupo si Rachel sa harap ng computer at sa isip niya, sana lamunin na lang ako ng lupa. Pero nang maglakas loob siyang tumingin, nakita niya nakatingin sa kanya ang lalaki. May ngiting tila may iniisip at bigla na lang, Miss Ramos, pwede bang kausapin ko ang isa sa mga staff ninyo privately? Sabi ng kliyente na nagngangalang Adrian. Napangiwi si Rachel sa sarili. Kala mo naman namimili ng escort, pabulong niyang sabi. Opo sir, lahat po sila professional. Medyo kinakabahan na sabi ng boss ni Rachel. Si Rachel na lang. Direktang sabi ni Adrian. Biglang tumahimik ang paligid. Ramdam ni Rachel ang tingin ng mga kasamahan niya. Puno ng inggit. Hindi na nakapagtataka. Gwapo, mayaman, mature, at kitang-kita na iba ang dating ng lalaking yon. Busy po ako, may inaayos pa akong tour, nag-aalangang sabi ni Rachel. Biglang umubo ang kanyang boss, isang ubo na parang may kasamang babala. Bonus o trabaho? Napabuntong hininga si Rachel at sumunod. Habang naglalakad sila sa hallway, pakiramdam niya dinadala siya papunta sa sarili niyang libingan. Pagdating sa pribadong opisina, nagkaharap sila. Makinig ka, ayoko makaapekto sa trabaho ko yung nangyari kanina. Diretsyong sabi ni Rachel. Importante sa akin ang trabaho ko. Gagawin ko ang lahat para maayos ang trip mo. Pero sana, kalimutan na natin yung nangyari. May halong kaba ang boses niya. Dahil alam niya, hindi lahat ng mayaman ay mabait. Ngunit umiling ang lalaki. Pasensya na, pero hindi ko kayang kalimutan. Nakangiting sabi ni Adrian. Napapikit si Rachel, pinipigilan ng inis. Huwag ka ngang parang bata, naiinis niyang sabi. Nagalit ako, pero kasalanan mo rin, tingnan mo nga ako. Tinuro niya ang basang medyas at mantsa sa kanyang suot. Umupo si Adrian at sinundan ang tingin ng bawat galaw ni Rachel. Tinititigan ko, pero hindi ako makaalis ng tingin. Mahina at may kakaibang tono sa boses nito. Natigilan si Rachel. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong balak na masama. Ayoko lang kalimutan ang unang pagkikita natin. Kasi tumatak talaga sa akin. Baka love at first sight? Tuloy na sabi nito. Namula si Rachel. Ano ba yan? Kapag kinalimutan ko yon, anong ikikwento ko sa magiging apo ko? Ano? Apo agad? Gulat niyang tanong. Lalong lumaki ang ngiti ni Adrian. At si Rachel, pati ang tenga at liig ay namumula na. Para umiwas sa usapan, nag-focus siya sa trabaho at sa kanyang sorpresa, madaling kausap si Adrian. Magalang, matalino at nakakaaliw. Mabilis nilang napag-usapan ang detalye ng trip hanggang sa, pwede ba kitang yayaing lumabas? Diretsyong sabi ni Adrian. Natigilan si Rachel. Hindi ako nakikipag-date sa kliyente, hindi yun professional. Napabuntong hininga si Adrian. Kunwari ay seryoso. Ganun ba? E di, ika-cancel ko na lang ang deal. Napatitig si Rachel kay Adrian. Blackmail ba yon? May diin niyang tanong. Oo, at alam niya yon. Pero matapos ang ilang oras na magkasama sila, napansin niya, hindi pala ganun kasama si Adrian. Ibang-iba si Adrian sa unang impresyon ni Rachel. Hindi lang siya gwapo, matalino rin, magalang at may kakaibang charm. Nakakatawa siyang kausap at madaling pakisamahan. At si Rachel, hindi na bago sa kanya ang atensyon ng mga lalaki. Maganda siya, kaakit-akit at palaging nasa sentro ng pansin. Pero si Adrian, iba. Hindi siya katulad ng ibang manliligaw. May kakaibang dating, may lalim, may misteryo. Kaya nang akmang lalapit si Adrian sa boss niya, biglang nagsalita si Rachel. Huwag mo na siyang kausapin. Sige, payag na ako.
Lumingon si Adrian at sa sandaling yon, lalo siyang gumwapo sa paningin ni Rachel. Mula sa araw na yon, nagsimula ang kanilang relasyon. Si Adrian ay tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Isang lalaking lumaki sa marangyang buhay. Pero sa pamilya niya, hindi mapanghusga. Tila tinanggap nila si Rachel kahit galing siya sa simpleng buhay. At doon nagsimula ang isang kwentong tila galing sa fairy tale. Mga helicopter rides sa gabi habang tanaw ang ilaw ng Maynila. Mga private dinner sa rooftop na parang sila lang ang tao sa mundo. Mga hotel na puno ng rose petals, mamahaling champagne at mga sorpresa na hindi inaasahan. Mga gabi na naglalakad lang sila sa kalsada, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, mga pelikula, mga pangarap, mga sikreto. Minsan nasa sinehan sila, pero hindi pinapansin ang pelikula dahil mas abala silang magkatabi at maghalikan. Kahit simpleng fries sa kanto, picnic sa parke o pila sa zoo, masaya sila. Hindi maikakaila, maraming babae ang humahanga kay Adrian. Sinusubukan siyang landiin, lapitan, kausapin. Pero hindi niya pinapansin ang lahat ng yon. Parang si Rachel lang ang nakikita niya. At totoo naman, nagkuha ni Rachel ang atensyon niya. Hindi rin maintindihan ni Adrian kung bakit siya nahulog kay Rachel. Nakakilala na siya ng mas magaganda, mas sosyal, mas perpekto. Pero si Rachel, iba. Yung araw na sinigawan niya ang driver, yun ang sandaling may nagbago sa kanya. Sa gitna ng ulan, ang buhok niyang basa, kulay maroon sa liwanag. Ang mga mata niya, punong-puno ng galit at tapang. At ang paraan ng pagsasalita niya, parang isang babaeng hindi kayang kontrolin. At doon nahulog si Adrian. Araw-araw, mas lalo pa siyang nahuhulog. Minsan pa nga, ilang beses sa isang araw. Gusto niya ang pagiging matapang ni Rachel, ang kakayahan nitong ipaglaban ang sarili. Gusto niya ang humor nito, yung kaya siyang pagtawanan at pati ang sarili niya. At higit sa lahat, hinahangaan niya ang determinasyon nito. Hindi niya man sinasabi, gustong-gusto niyang ipakita kay Rachel ang marangyang mundo. Dinadala niya ito sa mga mamahaling lugar, binibilhan ng magagandang damit, pinapakilala sa mga kakaibang pagkain. Pero kahit ganon, si Rachel din ang nakakagulat sa kanya. 2 taon ang lumipas, nagtanong si Adrian. Pakakasalan mo ba ako? At makalipas ang 1 taon, ikinasal sila. Pinilit ni Adrian si Rachel na tumigil sa trabaho. Mahirap para kay Rachel pero pumayag siya. Naging asawa siya ng isang mayamang lalaki. Pero hindi siya yung tipong nakaupo lang at gumagastos ng pera. Palihim na tumutulong siya sa mga kasambahay. Nakikipagkwentuhan sa yaya at tumutulong sa kusina. Nag-aayos din si Rachel ng bahay. Natuto pa siyang magtanim sa hardin at minsan nagluluto din siya. Minsan para sa asawa niya at minsan naman ay para sa mga kasambahay. At labis silang natutuwa sa kabutihan ni Rachel. Pero hindi nagtagal, may mga problema. Seloso si Adrian. Bawat ngiti ni Rachel para sa kanya ay kalandian. Gusto niyang naka-designer clothes si Rachel, pero kapag napapansin ng ibang lalaki, naiinis siya. Tinatakpan niya ng jacket at pinapauwi agad. Parang Cinderella na kailangang umalis bago maghating gabi. At sa high society, nahihirapan si Rachel. Hindi siya tanggap ng ibang mayayamang babae. Parang magkaiba sila ng mundo. At mula doon, unti-unting nagbago ang lahat. Lumipas ang panahon at ang lalaking minsang nagpakilig kay Rachel ay unti-unting nagbago. Si Adrian nagsimulang mapansin at punahin ang mga bagay kay Rachel na dati niyang minahal. Ang ingay mo kapag kumakain. Ang simple ng pananamit mo. Hindi ka marunong makisabay sa sosyal na tao. Nakakainsulto yon. Pero sa kabila ng lahat, hindi yun masyadong pinansin ni Rachel. Para sa kanya, ang selos ay tanda ng pagmamahal. Hindi rin siya komportable sa mga sosyal na pagtitipon. Simple lang siyang babae, hindi sanay sa mundo ng mga altar. Pero may isang pangyayari na hindi niya makalimutan. Isang gabi, may mga bisita si Adrian sa kanilang bahay.
Nasa billiard room ang mga ito, naglalaro, umiinom at nagtatawanan. Nagdesisyon si Rachel na siya na mismo ang maghatid ng pagkain. Para naman maayos ang pag-aasikaso ko sa kanila, mahina niyang sabi. Kumatok siya at pumasok dala ang tray. Magalang ang mga bisita sa kanya. Ngunit si Adrian biglang nagalit. Anong ginagawa mo? Mahigpit nitong tanong. Hinila niya ang braso ni Rachel at masakit yon. Nababaliw ka na ba? Tanong nito. Bakit? Mali ba na mag-serve ako? Gusto ko lang maging hospitable. Nasasaktang sagot ni Rachel habang ipinagtatanggol ang sarili. Asawa ko, hindi nagsisilbi ng pagkain sa ibang lalaki. Naiintindihan mo ba yun? Matalim na sabi ni Adrian. At iniwan siya roon na parang wala lang. Isa pang pagkakataon, habang kumakain sila kasama ang pamilya ni Adrian, nagbigay ng opinyon si Rachel tungkol sa negosyo. Sa tingin ko po, mas okay kung maingat niyang sabi. Pero agad siyang pinutol ni Adrian. Hindi mo trabaho yan. Mag-usap na lang kayo ng mga babae tungkol sa damit sa kabila. Parang sinampal ang dignidad niya. Doon niya unti-unting nakita ang totoong ugali ng kanyang asawa. Pero si Adrian marunong bumawi. Pagkatapos ng bawat away, may kasunod na sorry, may kasunod na regalo, may kasunod na mahal kita. At paulit-ulit, pinapatawad siya ni Rachel. At makalipas ang 1 taon, isinilang ang kanilang anak, si Eric, isang bagong simula. Mahal na mahal ni Rachel ang kanyang anak. Binuhos niya ang lahat ng oras, lakas at pagmamahal. May mga gabing umiiyak siya sa pagod, puyat at overwhelmed. Pero kahit ganon, hindi niya ipinagpapalit ang kahit isang sandali. Ngunit si Adrian, hindi ganon ang nararamdaman. Hindi niya gusto ang kalat, ang ingay, ang responsibilidad. Nadumihan na naman yung sofa ko. Naiinis na sabi nito. At unti-unti nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, galit na kinausap ni Rachel ang asawa. Nagsiselos ka ba sa anak natin? Akala niya'y matatawa si Adrian, pero hindi. Nanatiling malamig ang kanyang mukha. Sinubukan ni Rachel ipaliwanag. Kailangan ng bata ng atensyon. Sinubukan niyang ayain si Adrian na mag-date, magbanding, makipaglaro sa anak nila. Pero walang epekto. Sa halip na papuri, puro puna ang natanggap niya. May stretch marks ka na. Ang pangit. Parang horror. Magpa-check up ka, hindi problema ang pera. Pati timbang niya, pati ang ayos ng buhok niya, lahat pinuna. Kahit ang eye bags niya, hindi ka na mukhang presentable. Hindi niya alam na ang mga yon ay dahil sa puyat, sa pagbabantay sa anak nilang may sakit. Unti-unti, nasira ang kanilang relasyon. Madalang nang umuwi si Adrian dahil palagi raw itong busy. Tuwing weekend, nasa party si Adrian kasama ang mga kaibigan. Pero hindi si Rachel. Pagod ka na, tsaka hindi ka naman presentable. Mapanlait na sabi ni Adrian. Dati, sinasama siya sa mga business trip. Ngayon, sasama ka. Iiyak lang yung bata sa eroplano. Sanay ako sa komportableng biyahe. Napakagatlabi si Rachel. Ayoko lang iwan sa Eric sa ibang tao. Hindi pa siya marunong magsalita. Paano kung may mangyari? Eh di alagaan mo siya hanggang 18 na siya. Walang pakialam na sabi ni Adrian. At doon, iniwan siyang mag-isa. Araw-araw, si Rachel ay nasa loob ng malaking bahay. Pero pakiramdam niya, parang multo. Parang ibon na nakakulong sa ginintoang hawla. Kasama lang niya ang kanyang anak, habang si Adrian lalong lumalayo. Hanggang sa lumipat ito ng kwarto. 2 taon, ganito ang naging buhay nila. Pero si Rachel, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Umaasa siyang babalik ang dating pagmamahal. Dahil minsan, minahal niya si Adrian ng totoo. At hindi niya matanggap na ang pag-ibig na biglang dumating sa buhay niya ay maaari ring biglang mawala. Pero habang unti-unting nasisira ang pagsasama nila, may ibang kwento pala ang binubuo ni Adrian. Isang kwentong tila pantasya,
pero bangungot para kay Rachel. Isang linggo ng umaga, umuwi si Adrian pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang napakagandang dalaga. Blonde, maputi at makinis. Parang modelong nakikita sa social media. Rachel, meet Missy. Walang emosyon na sabi ni Adrian. Dito muna siya titira. Parang huminto ang mundo ni Rachel. Buntis siya at anak ko ang dinadala niya. Kailangan niya ng maayos na tirahan. Nanlamig si Rachel. Ano? Joke ba to? Naguguluhan niyang tanong. Ngunit hindi ngumiti si Adrian. Sa halip, ipinatong niya ang kamay sa bewang ni Missy. Walang biro dito. 1 taon at kalahati na kaming magkakilala. Diretso niyang tinitigan si Rachel. Tila nananadya. Akala mo ba sapat na yung paminsan-minsang pagsasama natin? Lalaki ako at natural lang na maghanap ako ng pagmamahal mula sa iba. Parang sinaksak ang puso ni Rachel. Huwag kang magulat. Lahat ng kaibigan ko may kabit sa bawat lungsod. Mayabang na sabi ni Adrian. Kahit lolo ko, pati tatay ko may mga babae rin. Napapikit si Rachel. Pinipigilan ng galit. Alam ng nanay ko ang lahat pero tinatanggap niya. Kasi matalino siyang babae. Mapagmataas na sabi ni Adrian. At dapat matuto ka rin. Galit na galit si Rachel. Akala mo ba? Isa kang sheikh sa Middle East? Hindi ako papayag na maging unang asawa sa harem mo. Nanlilisik ang mga mata niya. Sino ka para bastusin ako ng ganito? Sigaw pa ni Rachel. At may lakas ka pang dalhin siya dito? Tama na! Sumigaw na si Adrian. Biglang nagdilim ang mukha nito. Bahay ko to, Rachel. Wala kang pag-aari dito. Kundi dumi sa kuko mo. At doon, naintindihan ni Rachel. Totoo ang lahat. Hindi na niya kailangang alamin kung bakit. Hindi na niya kailangang intindihin. Kasi sa sandaling yon, may nagbago sa puso niya. Ganun ba? E di maghiwalay na tayo. Mag-file tayo ng annulment. Napatingin si Missy kay Adrian. Tila kinakabahan. Pero si Adrian, hindi natuwa. Hindi. Hindi kita bibigyan ng annulment. Natigilan si Rachel. Kapag naging akin ka na habang buhay. At parang mas lalo pang bumigat ang hangin. Kung gusto mong umalis ka. Pero ang anak ko, dito lang. Parang gumuho ang mundo ni Rachel. Hindi pwede. Hindi ko kayang iwan si Eric. Hindi naman tayo naghihiwalay sa pamilya namin. At lalong hindi namin iniiwan ang anak. Parang may kabalintunaan sa sinabi niya. Takot ka lang sa reputasyon mo, ano? Mapanlait na sabi ni Rachel. May kabit ka sa bahay, tapos ayaw mong masira ang pangalan mo? Alam mo bang bawal ang polygamy dito sa Pilipinas? Sabi ko naman, pansamantala lang to. Maghahanap ako ng ibang lugar para kay Missy. Parang hindi siya apektado. Parang normal lamang ang lahat. Kailangan lang niya ng sariwang hangin. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa kondo. At ayoko rin siya sa bahay ng parents niya. Humahampas ang tibok ng puso ni Rachel. Nanlalamig ang kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung paano pa siya nakakatayo. Kung ganun, aalis kami ni Eric. Matapang niyang sabi. Hindi ko gusto ang mga bata. Pero lalaki din siya, sabi ni Adrian. Pwede nga akong mag-hire ng yaya, kahit 10 pa. At tumingin siya kay Rachel na parang hinahamon siya. Pero isipin mo, sino ang mas makakapagbigay ng magandang buhay sa kanya? Ikaw o ako? Biglang sumikip ang dibdib ni Rachel. Ako ang nagbabayad ng apartment ng nanay mo. Ako ang nag-asikaso ng libing ng lola mo. Dito siya dapat sa pamilya niya. Napakuyom ang kamao ni Rachel. At sa gilid, nakita niya si Missy. Mukhang mahina, natatakot, nakadikit kay Adrian. Pero ang mga mata, may bahid ng panunuya. Sa isip ni Rachel, kung aalis ako, aagawin niya si Eric at siyang magiging stepmother. At ramdam niya, hindi magiging mabuti ang babaeng yun sa kanyang anak. Hindi niya kayang iwan si Eric. Kaya sa kabila ng sakit, sa kabila ng galit,
Pinili ni Rachel na manatili. Huminga ng malalim si Rachel. Ipinihit ang mga mata at sandaling ipinikit. At nang muli niya itong imulat, nawala na ang galit, nawala na ang sakit, nawala na ang hinanakit. Ang natira, isang malamig at walang laman na tingin. Ang dating babaeng emosyonal ay napalitan ng isang tahimik, matatag at misteryosong Rachel. Inayos niya ang kanyang balikat, parang isang tunay na ginang ng bahay. "Feel at home, Missy," kontrolado niyang sabi. Isang tingin, walang emosyon, isang ikot, may dignidad, at naglakad siya palayo. Pagdating sa kwarto nila ng anak niya, doon lang siya bumigay. Tahimik siyang umiyak, pinipigilan ng hikbi, para hindi magising si Eric. At doon nagsimula ang kakaibang yugto ng mga buhay nila. Malaki ang bahay. Sobrang laki na kaya mong iwasan ang kahit na sinong tao. At yon ang gusto ni Rachel, ang katahimikan. Pero si Missy, kabaliktaran. Hindi man siya nakikipagkaibigan pero palagi siyang nasa paligid. Kapag nasa hardin si Rachel kasama si Eric, biglang darating si Missy para magpaaraw. Kapag nasa pool si Rachel, susulpot si Missy naka-swimsuit. Kapag nag-aalmusal si Rachel, biglang magkakape si Missy sa tabi. Paulit-ulit niyang sinusubukang asarin si Rachel. Parang sinasadya. Pero hindi siya pinapansin ni Rachel. At yon ang lalong ikinagagalit ni Missy. Pagkalipas ng 2 buwan, may masamang nangyari. Napansin ng lahat na unti-unting nanghihina si Missy. Tinawag ang family doctor at matapos ang pagsusuri, "May senyales ng pagkalason," seryosong sabi ng doktor. Lason sa katawan ng buntis. Upang maiwasan ang iskandalo, si Adrian na ang kumilos. Tinipon niya ang lahat ng kasambahay. Kusinerang babae, yaya, mga katulong. "Sino ang may kinalaman dito?" Galit at matapang niyang sabi. Tahimik ang lahat hanggang sa isang bagong katulong ang nagsalita. Ako po, inutusan po ako ni Ma'am Rachel." Natatakot at nanginginig na sabi ng kasambahay. "Maglagay ng supplement sa tiyaan ni Ma'am Missy." Nanlaki ang mata ng lahat. Nakita ang isang maliit na bote sa kusina at higit pang kaparehong bote sa kwarto ni Rachel. Matapos ang pagsusuri, "Ang laman nito ay lason," malamig na sabi ng eksperto. "Hindi agad nakamamatay pero dahan-dahang sumisira sa katawan at posibleng makasama sa sanggol." At agad, pinatawag ni Adrian si Rachel. Nakaharap si Rachel sa kanya. Nakaupo, kalmado. "Matagal mo na akong kilala," diretso niyang sabi. "Sa tingin mo ba, magtatago ako ng ebidensya ng krimen sa sarili kong kwarto?" Sumandal siya at parang walang takot. "Ang isang babaeng nagsiselos, kayang gumawa ng kahit anong kabaliwan," malamig na sabi ni Adrian. "O gusto mong paniwalaan ko na si Missy ang gumawa nito para i-frame ka?" Ngumiti si Rachel. Mapait pero maliwanag. "Tama ka. Ang babaeng nagsiselos, kayang gumawa ng kabaliwan." Tumingin siya ng diretsyo sa mata ni Adrian. "Pero sa ating dalawa, si Missy lang ang nagsiselos. Wala na akong pakialam sa'yo." Biglang sumikip ang dibdib ni Adrian. Hindi niya maintindihan bakit ganito ang pakiramdam niya. Parang bumalik ang nararamdaman niya noong una niyang nakita si Rachel. Alam niyang nagsawa na siya. Alam niyang nabored na siya. Para sa kanya, normal lang ang magsawa. Parang bagong kotse, na kalaunan nawawala ang excitement. At si Missy ang bago niyang laruan. Isang babaeng madaling hubugin, sumusunod sa bawat salita, parang umiikot ang mundo sa kanya. Binibigay niya ang lahat. Pera, regalo, at ang kapalit, pagsamba. Hindi tulad ni Rachel, matapang, may sariling isip, may dignidad. Ang pagbubuntis ni Missy, nagulat si Adrian pero tinanggap niya. Lalo na nang nagbanta si Missy. "Isisiwalat ko lahat kung hindi mo ako pananagutan." Mahina pero mapanganib na sabi nito noon.
Kaya niya ito dinala sa bahay para pagsilosen si Rachel, para maghabol ito. Pero hindi yun ang nangyari. Sa halip na magmakaawa, tiningnan siya ni Rachel. Parang wala na siyang halaga. At sa unang pagkakataon, natanong ni Adrian ang sarili niya. Hindi ko ba siya kayang kontrolin? Hindi rin maintindihan ni Adrian kung bakit sa kabila ng lahat, naakit pa rin siya kay Rachel. Parang ang bawat pagtatalo nila, lalo pang nagpapasiklab sa kung anumang natitira niyang damdamin. Pero ang damdaming yon, hindi na pagmamahal. Isa na lang itong madilim na pagnanais na kontrolin, angkinin at durugin ang dignidad ng isang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habang buhay. Isang araw, magkasama silang muli sa study room at walang babala, isinara ni Adrian ang pinto. Saka ito inilak. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Rachel. Mabilis na napatingin si Rachel sa bintana. Nasa second floor sila at nakita yun ni Adrian. Bakit? Tatalon ka ba? Mapanuksong tanong nito. Hindi ko pa alam. Matigas na sagot ni Rachel. Ngumisi ang lalaki at unti-unti nagsimulang magtanggal ng sinturon at maghubad ng pang-itaas. Ano bang ginagawa mo? Magkahalong galit at gulat na tanong ni Rachel. Sisingilin lang kita sa utang mo sa akin. Matapos ang nangyari kay Missy, may kapalit dapat. Malamig na sabi ni Adrian. Nanlamig si Rachel. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Baliw ka na? Sa sandaling yun, parang biglang malinaw ang lahat. Napagtanto niya, baka noon pa man, naroon na ang dilim na yon sa pagkatao ni Adrian. Hindi lang niya nakita dahil mas pinili niyang mahalin ang magagandang bahagi nito. Alam mo naman hindi ba? Pagkatapos ng away, mas mainit ang gabi. Lumayo ka sa akin. Nakakadiri ka, sigaw ni Rachel. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adrian. Pinilit siya nito at sa loob ng silid na yon, muling winasak ang natitira niyang tiwala, dangal at katahimikan. Hindi na natin ilalarawan pa ang nangyari. Sapat nang sabihing lumabas si Rachel sa karanasang yon na wasak, ngunit hindi talunan. Habang inaayos ni Adrian ang sarili niya, parang wala lang nangyari. Hindi na ako magre-report tungkol sa tangkang paglason kay Missy. Pero wala ka ng lugar dito. Umuwi ka sa nanay mo. Ang anak ko dito may iwan. At hindi pa doon nagtapos. Kapag nagsalita ka, ipakukulong kita. Mariing sabi nito. Pagkatapos, iniwan siya ni Adrian sa study room na parang wala siyang ibang silbi kundi maglinis ng kalat. Tahimik si Rachel. Pinulot niya ang punit niyang blouse at niyakap ang sarili. Pagkatapos, yumuko siya upang damputin ang mga nagkalat sa sahig. At doon may nakita siyang papel. Isang apelido. Pamilyar. Fernandez? Parang may kumalabit sa alaala niya. At bigla may nabuo sa isip niya. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, umalis si Rachel. Tahimik, walang iskandalo, walang sigawan. Pero sa likod ng katahimikang yun, may binubuo na siyang laban. Sa loob lamang ng isang linggo, nakakuha siya ng ebidensya. Hindi lang laban kay Missy, kundi laban mismo kay Adrian. Bumalik siya sa bahay at dumiretso sa study room, ang mismong lugar kung saan siya hinamak at sinaktan. Na-miss mo ko? Mapang-asar na tanong ni Adrian. Hindi kumurap si Rachel. Lumapit siya sa mesa at ibinagsak ang isang makapal na folder. Mga kopya ng ilang interesting documents. Siguradong magugustuhan niya ng BIR at ng mga investigador. Isa-isang pinasadahan ni Adrian ang mga papel. At habang tumatagal, lalo siyang namumutla. Saan mo nakuha to? Gulat na tanong nito. Huwag kang magulat. Ikaw mismo ang nagturo sa akin. Nakangiting sabi ni Rachel. Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi ba sabi mo? Hindi bagay sa babae ang makialam sa negosyo? Hindi ako interesado sa fashion. Mas nakinig ako sa mga usapan niyo tungkol sa pera, sa pandaraya, sa mga tagong transaksyon.
Tinapik niya ang isang papel. Naalala mo tong apelidong Fernandez? Siyang kanang kamay mo sa mga palusot niyo sa buwis at itim na pera. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa mga dokumento. At oo, alam ko rin ang laman ng safe mo. Birthday mo ang password. Ang tanga lang, honestly. Hindi na nakasagot si Adrian. Huwag kang maglaro ng larong panlalaki, Rachel. Makakalusot ako rito. At ikaw ang mapupunta sa kulungan. Talaga? So anong klaseng kaso? Sa paglalason, halimbawa. Sigaw ni Adrian. Dahan-dahang inilabas ni Rachel ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Wala akong choice. Kahit anong mangyari sa baby, wala akong pakialam. Boses yun ni Missy mula sa recording. Ang mahalaga mapangasawa ko si Adrian. Naiinis ako sa asawa niya pati sa batang yon. Namutla si Adrian. Paano mong nakuha yan? Garalgal niyang tanong. May iba pa akong video. At sa ilan doon, kasama ka rin. Hindi na sinabi ni Rachel kung paano niya nakuha ang lahat. Hindi niya na kailangang ikwento na ang mga kasambahay, hardinero at kusinera ay naging mga mata at tenga niya. Dahil sa kabila ng lahat, mahal nila si Rachel at sawang-sawa na rin sila kay Missy. Maging ang batang kasambahay na unang nagsinungaling laban kay Rachel, hindi na kinaya ang konsensya at umamin na lang din. Pinilit lang po ako ni Missy. Siya mismo ang naglalagay ng lason sa iniinom niya. Iyak na sabi ng kasambahay. Ano ba talagang gusto mo? Mahinang ibinagsak ni Adrian ang mga dokumento. Pera, anak, paghihigante. Hustisya, matatag na sagot ni Rachel. At saka siya tumingin ng diretsyo sa asawa niya. Naipadala ko ng lahat sa tamang tao, kaya pwede ka nang huminga ng malalim. At doon nagtapos ang kapangyarihan ni Adrian. Hindi nagtagal, nagkulong si Adrian. Hindi siya agad nakalusot dahil mabigat at marami ang ebidensyang hawak laban sa kanya. Kahit pa napaiksi ng abogado ang sentensya, wala nang pakialam si Rachel. Tapos na siya. Samantala, tumakas si Missy. Takot na takot, pero hindi na siya hinabol pa ni Rachel. Hindi na kailangan. Nag-file si Rachel ng legal na paghihiwalay at tuluyan ang natapos ang kanilang kasal. Nakuha niya at ang anak niya ang nararapat sa kanila, kabilang ang kalahati ng ari-arian ni Adrian, pati na rin ang malaking bahay. Inilipat niya roon ang kanyang ina at sa wakas, nabuhay sila ni Eric ng tahimik, ligtas at marangal. Gamit ang perang nakuha niya, nagtayo si Rachel ng sarili niyang travel agency. Pero hindi na para sa mayayaman, para na ito sa mga ordinaryong tao, sa mga pamilyang gustong magbakasyon, sa mga magulang na gustong isama ang anak, sa mga simpleng tao na marunong magmahal ng tapat. Dahil natutunan ni Rachel, oo, may kakaibang ugali ang mga mayayaman. Minsan gusto nila ng bagong kutsyon sa bawat hotel, at minsan naman gusto nilang magsiksik ng dalawang babae sa iisang bubong. At sa puntong yon, napagtanto ni Rachel, hindi na niya gusto pang mapasama sa ganoong klase ng mundo. Lumipas ang ilang taon at ang dating babaeng basang-basa sa ulan, pagod at walang kasiguraduhan, ay isa ng matatag, matagumpay at respetadong babae. Sa Rachel, hindi na yung babaeng umiiyak sa isang sulok ng malaking bahay. Hindi na yung babaeng nagtitiis sa maling pagtrato. Ngayon, isa na siyang negosyante. Isang ina at higit sa lahat, isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili. Lumaki si Eric sa isang tahanang puno ng pagmamahal, hindi ng takot. Isang tahanang walang sigawan, walang pagtataksil, walang sakit. At sa tuwing tinitingnan ni Rachel ang kanyang anak, napapangiti siya. Dahil alam niyang pinili niya ang tama. Hindi niya pinili ang pera. Hindi niya pinili ang karangyaan, hindi niya pinili ang pananatili sa maling relasyon. Pinili niya ang dignidad, ang sarili niya at ang anak niya. Minsan, may mga gabi pa rin na naaalala niya ang nakaraan. Ang ulan, ang puting kotse, ang lalaking minsan niyang minahal. Pero ngayon, hindi na yun masakit. Isa na lang itong alaala na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Sa buhay, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan ang mga bagay na mukhang perpekto
Katulad ng pera, kagandahan at marangyang buhay ay nagtatago ng sakit, kasinungalingan at pagkawasak. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo para lang manatili sa isang relasyon na hindi ka pinapahalagahan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nananakit, hindi ikinakahiya, at lalong hindi ka pinapalitan. At tandaan, ang isang babae o lalaki na may dignidad ay hindi kailanman kailangang makipag-agawan para lang mahalin. Kung dumating ka man sa puntong kailangan mong pumili, piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang tama, piliin mo ang kapayapaan. Dahil minsan ang pag-alis sa maling tao ay simula ng tamang buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.